So what's up guys? So welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ang channel na ito ay nagtuturo ng online tutorials, review investment platforms, at kung gusto mong kumita gamit ang earning site, kung interesado ka sa ganitong content, huwag mong kalimutan magpindot ng subscribe button at hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod nating videos. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. So what's up guys? Welcome back po sa panibago nating videos, and for today's video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano natin i-fix yung GoTime natin na nakasuspended po yung debit info natin or yung debit card natin. So hindi nga po natin mai-link sa mga online transaction kasi yung debit card natin guys is nakalagay this card is suspended. Ayan, so nakalagay nga this card is suspended. So once suspended po yung debit card natin, hindi na po natin yan ma-link sa mga online transactions. So dito pupunta tayo sa help center, pipindutin nyo lang yan, and then chat with us. So pipindutin natin yan. Live chat po yan sa customer service. So dito po, i-chat nyo lang po, mag-greet muna tayo. Hi, good morning. Ayan, I have a problem to my debit card. What happened? I just want to link my debit card to my PayPal account and then this is happen. So can you please assist me to recover it? Ayan, so nag-reply nga sila. Please bear with me few minutes while check this for you. Ayan po. So, i-check po nila yung account natin kung bakit nga ba na-suspended. So, gusto po natin i-resolve, i-fix, i-recover yung debit card natin. So, nag-send po tayo ng screenshot natin na talagang suspended po yung debit card natin. So, naka-suspended po yung debit card natin kasi may nakita po silang suspicious activity. So, lalong-lalo na sa paulit-ulit na pag-link at paulit-ulit na error, so na-trigger po yung debit card natin. So, yan po ang ibig sabihin kung bakit na-suspended. So, mostly, yan po talaga ang kadalasang reason kung bakit na-suspended yung debit card natin. So, ganito lang po yung gagawin natin paano ma-recover. So, suspended, I only link to my PayPal account. So, i-explain nyo lang po kung anong nangyari sa debit card ng GoTime nyo. Na, yan, sinabi ko naman dito na I want to recover it to link again to my PayPal account. Please help me to recover. Ayan, so nag-reply din sila, all right. I will create a case for this so we can reactivate your card. So, ganun lang po yung gagawin natin guys kung paano natin i-reactivate, i-resolve, i-fix yung debit card natin na nakasuspended. So, dito po nag-reply sila, after we have reactivated your card, it would be best to change your PIN. Ayan, so okay, thank you so much for helping. So maghihintay lang po tayo guys ng at least 3 days maximum nila para i-reactivate yung account natin sa debit card. So far okay naman po yung GoTime savings account natin. Ang problema lang po is yung debit card na nakasuspended. So hindi po siya makapag online transaction gagaya ng may bibili ka ng products or items sa mga online. So hindi ka makapag-online transaction kasi nga yung debit card suspended. So ayan, so once the case is already resolved, kindly follow this instruction for linking PayPal to GT or GoTime. Ayan po, so nag-reply na din po sila guys. So after nyan, makikipag-usap, kailangan po makikipag-usap muna tayo dito para mag-open case po yung problema natin and i-resolve po nila. So after ng ilang araw, so far sa akin po is nagtagal po siya ng 3 days. At least 3 days maximum po niyan. Ayan, so just make sure you have at least 100 pesos
to your GoTime account for linking but it will reverse by PayPal. Ayan. So tama nga, i-refund naman po yung 100 pesos natin once na na-link na po yung GoTime debit card natin sa PayPal. So after ng ilang araw guys, ayan, so nakalagay this card is suspended. So babalik tayo ng ilang araw, at least 3 days. Silip-silipin nyo lang, 24 hours, 3 days. Sa akin kasi 3 days. So, this card is suspended. So, babalikan po natin to ng ilang araw. Once maging okay na po siya, yung discard is suspended is mawawala po yan. Since meron pang discard is suspended, so hindi pa po yan fixed. So, babalik tayo ng ilang araw and then i-open ulit natin yung GoTime account natin. Ayan. So, balik tayo dito. Ayun. So, debit card natin is meron na pong card number, expires, CVC. So, once meron ng information about sa ating debit card, so, na-fix na po yung problema natin. So, ganun lang po kadali guys kung paano natin i-fix yung debit card na suspended sa pagli-link or sa mga suspicious activity. I-suspend po yan ni GoTime. At wala namang problema at mabilis naman po nilang i-resolve yan. So, ganun lang po kadali guys kung paano natin i-fix, i-reactivate yung suspended na debit card sa ating GoTime. So, kung may katanungan kayo sa ating video, pwede kayong mag-comment or mag-PM po sa atin and follow for more tips.